Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 3C na isa sa kilos ang mga paraan ng mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan. Napag-aralan natin sa nagdaang aralin ang ibig sabihin ng social media, ang kahalagahan nito, maging ang mga benepisyo at panganib ng paggamit nito. Natutuhan din natin na ang social media ay ginagamit sa pakikipag-ugnay sa maraming tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Ginagamit din natin ito upang matuto at kumalap ng impormasyon. Ginagamit natin ito sa paglilibang at pagpapahayag ng ating pagkamalikhain at upang magnegosyo at kumita ng salapi. Napakadaming pakinabang ng social media sa ating modernong paraan ng pamumuhay. Subalit, may mga tao na hindi lubusang nagagamit ito sa maayos o mapanagutang paraan. Kaya sa ating aralin ngayon, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain na kung saan kayo ay aatasan na mag-analyze ng isang sitwasyon at gumawa ng aksyon tungkol dito. Ang pangkatang gawain natin ngayon ay tatawagin nating ayusin natin. Ang klase ay hahatiin sa 8 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon. Pag-uusapan ng pangkat ang sitwasyon at sasagutin ang 2 tanong na kaugnay nito. Pagkatapos ng talakayan, magpapakita ang pangkat ng maikling dula kung paano aayusin ang pagkakamali ng tauhan sa sitwasyon. Narito ang mga bagay na dapat gawin ng bawat grupo. Basahin at unawain ang sitwasyon, sagutin ang 2 tanong na may paliwanag, maghanda ng isang maikling pagsasadula kung paano maitama ang pagkakamali sa sitwasyon, at ibahagi sa klase ang kanilang sagot at ipakita ang roleplay. Sa pagsasadula, dapat maipakita ang maling ginawa ng tauhan sa sitwasyon, paraan upang maayos ang pagkakamali ng tauhan, at mga tamang gawain upang maiwasan ang parehong pagkakamali sa hinaharap. Unang pangkat. Pagkagising ni Anya, agad siyang nagbukas ng cellphone. Dahil sa sobrang tagal niyang nag-scroll, nakalimutan niyang kumain ng agahan at nahuli siya sa klase. Tanong, ano ang magiging epekto ng sobrang paggamit ng social media sa oras ng isang estudyante? Ano ang maaaring gawin ni Anya upang mas ma-manage ang kanyang oras ng maayos? Ikalawang pangkat. Ibinahagi ni Yor sa kanyang public profile ang kanyang tunay na pangalan, pati na rin ang pangalan ng kanyang mga kapatid at magulang. Tanong, bakit delikado ang paglalagay ng personal na impormasyon tulad ng buong pangalan at impormasyon ng pamilya sa public profile? Ano ang dapat gawin ni Yor upang maitama ang kanyang ginawa at maprotektahan ang kanyang pamilya? Ikatlong pangkat. Galit si Sylvia sa kanyang kaibigan, kaya ipinost niya ang screenshot ng kanilang pribadong usapan sa social media. Hindi nagtagal, nalaman ito ng kanyang kaibigan at nagalit sa kanya. Tanong, ano ang maaaring epekto ng ganitong post sa kanilang pagkakaibigan? Ano ang dapat gawin ni Sylvia upang maitama ang kanyang ginawa? Ikaapat na pangkat. May nag-message kay Lloyd na hindi niya kilala at humihingi ng personal na impormasyon. Sa halip na i-report o i-block, kinausap niya ito at ibinahagi ang ilang detalye tungkol sa sarili niya. Tanong, bakit hindi ligtas makipag-usap sa hindi kilalang tao sa social media? Ano ang dapat gawin ni Lloyd matapos niyang ma-realize ang kanyang pagkakamali? Ikalimang pangkat. May pagsusulit si Fiona kinabukasan, pero hindi siya makapag-aral ng maayos dahil palagi siyang nadidistract sa mga notification sa social media. Sa huli, napilitan siyang mag-cram sa hating gabi. Tanong, ano ang maaaring mangyari kung patuloy na uunahin ni Fiona ang social media kaysa sa pag-aaral? Ano ang mga paraan upang makontrol ang distractions mula sa social media? Ika-anim na pangkat. Ibinahagi ni Bond ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa kanyang public profile. Tanong, ano ang maaaring maging panganib ng pagbabahagi ng lokasyon sa social media? Ano ang tamang gawin kung gustong magbahagi ng lokasyon sa online platforms? Ikapitong pangkat. Nag-post si Frankie ng meme na nang-aasar sa kasuotan ng kaklase niya. Maraming mag-aaral ang natawa at nagkomento ng hindi maganda. Tanong, paano nakakaapekto ang ganitong post sa self-esteem ng isang tao? Ano ang dapat gawin ni Frankie upang maitama ang kanyang ginawa? At ikawalong pangkat,
Tinanggap ni Yuri ang friend request ng isang taong may pekeng profile. Matapos ang ilang araw, nagsimula itong magpadala ng mga kahina-hinalang link sa kanya. Tanong, paano malalaman kung ang isang profile ay totoo o peke? Ano ang dapat gawin ni Yuri upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga kahina-hinalang tao online? Sa pagtatapos ng ating gawain, ano ang natutuhan ninyo mula sa mga sitwasyon? Ano ang isang bagay na maaari ninyong gawin upang mas maging responsable sa social media? Upang maiwasan natin ang pagkakamali sa malawak na mundo ng internet at social media, lagi nating isaisip ang mga guideline sa mapanagutang paggamit nito. Una, limit your social media use. Huwag hayaang ubusin ng social media ang iyong oras. Maglaan ng oras para sa pag-aaral, pahinga, at personal na pakikisalamuha. Gumamit ng screen time limits o alarms upang maiwasan ang labis na paggamit ng social media. Ikalawa, protect your privacy. Huwag magbahagi ng personal na impormasyon tulad ng buong pangalan, address o contact number sa social media. I-check ang iyong privacy settings at tiyaking nakikita lamang ng tamang tao ang iyong mga post at impormasyon. Pangatlo, be cautious in posting or leaving comments. Bago mag-post o magkomento, isipin kung may masasaktan o kung maaaring makaapekto ito sa iyong reputasyon. Tandaan na kapag nasa internet na ang isang bagay, maaaring mahirap na itong burahin kahit ito ay deleted na. At ikaapat, stay safe. Huwag makipag-usap o tumanggap ng friend requests mula sa hindi mo kilala sa totoong buhay. I-report o i-block agad ang mga kahina-hinalang account o taong nagpapadala ng hindi ka nais-nais na mensahe sa iyo. Kung ating ilalapat ang mga natutuhan natin tungkol sa mapanagutang paggamit ng social media, malilinang sa atin ang pagpapahalaga sa disiplina. Ang disiplina ay ang kakayahan nating kontrolin ang ating sarili upang gumawa ng tamang desisyon kahit walang nangangasiwa o nakakakita. Ito ay pagiging responsable sa kilos at pag-iisip maging sa paggamit ng social media. Halimbawa, pagtatakda ng oras sa paggamit ng gadgets kahit walang nagbabantay o pag-iwas sa pagpo-post ng mapanirang komento kahit may emosyon. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng disiplina? Sa tunay na buhay, ito ay nagpapalakas ng self-control. Ang pagiging disiplinado ay tumutulong upang maiwasan ang impulsive na desisyon na maaaring magdulot ng pagsisisi. Ito ay nagpapaunlad ng responsibilidad. Sa eskwela, pamilya o trabaho, ang disiplina ay tumutulong sa tao na gampanan ng maayos ang kanyang mga tungkulin. Ito ay nakakatulong sa pagtatagumpay. Ang patuloy na pagsisikap, tamang pagpaplano at pagsunod sa mga layunin ay nakabatay sa disiplina. Sa digital world naman, ito ay nagpoprotekta sa atin laban sa panganib. Ang disiplina ay tumutulong upang maiwasan ang pag-click sa mga pekeng link, pagbibigay ng personal na impormasyon o pakikipag-usap sa hindi kilala. Pinipigilan tayo nito na maging biktima o sanhi ng cyberbullying. Ang isang disiplinadong gumagamit ng social media ay hindi basta-basta nagpo-post ng masasakit na salita at alam kung kailan dapat umiwas sa negatibong diskusyon. At ito ay tumutulong sa tamang paggamit ng oras. Ang pagkontrol sa oras sa social media ay pumipigil sa pagiging addict dito na maaaring makaapekto sa pag-aaral o pang-araw-araw na gawain. Pagsasanay. Isulat ang sigma kung ang pangungusap ay naglalarawan sa mapanagutang paggamit ng social media o SKBD kung hindi. Number 1, nag-set si Martha ng screen time limit sa kanyang phone upang maiwasan ang labis na paggamit ng social media. Number 2, nag-post si Aaron ng personal na impormasyon tulad ng kanyang buong address at contact number sa kanyang public profile. Number 3, bago mag-post si BD ng opinyon tungkol sa isang issue, sinisigurado niyang hindi ito makakasakit sa iba at maayos ang kanyang pananalita. Number 4, tinanggap ni Jeeves ang friend request sa isang taong hindi niya kilala at agad siyang nakipag-chat dito. At 5, nang makatanggap si Murdoch ng kahina-hinalang link mula sa hindi niya kilala, agad niya itong inireport at hindi pinansin. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais kong tandaan ninyo na ang social media ay isang public place. Lahat ng sasabihin o ipopost mo dito ay parang isinisigaw mo sa mga tao sa isang pampublikong lugar. Kaya bago ka magbahagi ng impormasyon,
magkomento o mag-react, isipin kung ito ay makakatulong o makakasama, hindi lang sa iyo, kundi pati sa iba. Sa digital world, ang disiplina at responsibilidad ay susi upang manatiling ligtas, kagalang-galang at maayos ang ating pakikisalamuha. Gamitin natin ang social media ng may pag-iingat, disiplina, respeto at malasakit. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuwang kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!